Kung gusto ni VP Sara ng puksaan, Puksaan! Iyan ang hamon ni Kung Kangkingking Kungkung Percival Sidanya kay Vice President Inday Sara Duterte. Anak ng kagwang, oh. Naghahamon ng puksaan. Yung naghamon, matagal ng puksa. Kundangin na, mukha pa lang, puksang-puksa na. Lakas din ang trip ng naturang kongresista. Itong makabayan party list na ito, mga kaliwang grupo na maghamon ng puksaan kay Vice President Inday Sara Duterte. Ayusin niya muna mukha niya bago maghamon. Pag kinasahan ka na Inday, puksa ka talaga. Kung Leviste, iimbestigahan umano ng palasyo ang kanyang mga isinisiwalat na Cabral files. Ayos Kung sino pa ngayon ang nagsiwalat ng katotohanan, siya pa ang iimbestigahan. Wala na! Talagang checkmate na kayo ayon kay Kung Leviste. Bersamin, hugas kamay naman sa pagkadawit niya sa nakakatakot na alokabuls. Itinanggi po niya yung 8.3 billion pesos. Tinanggi mo na masaya na nga yung yung... Di ba yung pamangkin mo ba yun o apo? Anak ka ng kagwang ka Naglilimas kayo ng pera ng bayan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Malapit na muling magbabalik ang Birada Agila. January 5 na po yan. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Birada Agila YouTube channel. Mapanood po kami ninyo ng live commentary. Pakisubscribe na rin. Puksaan! Lakas ng trip, no? Okay, bago po natin pag-usapan yung puksaan na hamon ni Percy Sidanya kay Vice President Inday Sara Duterte, pag-usapan po muna natin itong plano ng Palacio de Polvoron na imbestigahan umano ang Cabral files na isiniwalat po ni Kung Leviste. Wala na ba pong problema yan kung yung investigasyon ay para malaman ang katotohanan at authenticity ng naturang dokumento, ebidensya. Kung yung ang investigasyon ay kagaya din ng ICI, pagtatakip lamang sa katotohanan, mukhang lalong babagsak pa dito si Bongbong Marcos sa kanyang trust and approval rating. Pakinggan po muna natin ito, mga kabisdak, na rito po. Pasok ang balitang ito. Rito. Nais pa imbestigahan ng Malacanang kung paano nakuha ni Batangas Congressman Leandro Leviste ang mga dokumentong nanggaling daw kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ang sagot ng kongresista, lahat naman ang sinasabi niya ay pwedeng ma-verify. Isiniwalat naman ni Senador Ping Lacson na merong mga cabinet secretary na humingi umano ng allocable sa 2025 budget. Batay rin sa mga dokumentong mula kay Cabral. May unang balita si Mac Gonzales. Isiniwalat ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi bababa sa 5 cabinet secretary at ilang undersecretary ay may bilyong-bilyong pisong allocables at non-allocables sa 2025 budget base sa dokumentong hawak niya. Sabi ni Lacson, galing ito sa abogado ni yumaong dating DPWH Yusek Catalina Cabral at mga dokumento mula aniya mismo sa DPWH. Kabilang daw rito ang isang ES na may 8.3 billion pesos at si dating DPWH Secretary Manny Bonoan na may 30.5 billion para sa 2025 lamang. Wow! Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Bonoan kaugnay nito. Sabi ni Lacson, ang allocable ay patungkol sa mga mambabatas na nanghihingi ng proyekto. Kaya tanong ni Lacson, bakit nagkaroon nito ang mga cabinet secretary? Base rin daw sa pahayag ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, bukod kay Bonoan ay naghatid din siya ng kickback sa isa pang miyembro ng gabinete. Dagdag ni Lacson, meron ding bilyong-bilyong pisong halaga ng allocable para sa House leadership at sa ilang party list group. Maaari raw ipa-authenticate ang mga dokumentong ito sa Department of Budget and Management o sa DPWH mismo. Pagkatapos, pwede rin aniyang ipatawag ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga cabinet secretary.
Nang tanungin si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kung may mga cabinet officials sa listahang hawak niya, sagot niya may mga acronym siyang nakita. Ang isang acronym po na kasali doon ay SAP. Mhm. Hindi ko po masasabi sino si SAP, pero nandun po sa 8 billion pesos of projects si SAP. Hindi lang po yung listahang ito ang nakalap ko. Meron din po akong iba pang mga listahan ng mga insertions at ayon din po sa ibang mga nakalap kong mga ebidensya, lumabas din po doon ang acronym SAP. Nagpost si Leviste ng kanyang email sa DP Teka lang, doon muna tayo sa cabinet secretary na gabsik, no? Mga sekretary at saka mga yusik na tumatanggap ng allocables. So si Bunuan saka si Bersamin na pangalanan na. Kasi wala naman daw ibang iis kundi executive secretary. Hindi naman pwedeng Eli Soriano yan. Okay. Ngayon, yung files na ito, yung sinabi ni Lacson, ito po yung sinabi niya na merong limang cabinet secretary. Magkaiba po yan sa files ni Leandro Leviste. So, may nag-leak na talaga ng mga files galing DPWH. So, 5 cabinet secretaries at may mga U6 billion-bilyong allocable. Nakukuha po nila. Magkano po yan? Sa 2025 budget. So, malamang ngayon sa 2026 meron din. So, tiba-tiba si Anticler dito. Anticler, kasama ka dito. Anticler, anak ka ng kaguwang. Masyado kang defensive. Binabanatan nyo si Kong Leviste. Tsaka yung SAP na sinasabi ni Leandro Leviste. Madali lang yan. Sino ba yung SAP sa executive? Di ba Special Assistant to the President? SAP po yan eh. Sino bang Special Assistant to the President ni Bungit? Di ba si Lagdamio? So ito yung dapat tumbukin ng investigasyon, lalo na yung ICI. Kasi kasama na yung mga cabinet secretary, sumakapangyarihan po ito. Cabinet secretary, si Bunuan. Ito na ha. Kung ito ay galing po sa kanilang dokumento ni Lacson. Sabi ni Secretary, pinangalanan si Bunuan, gustong interview ng GMA, nasaan? Butangin na, ma-interview nyo pa, nasa Amerika na yun, sa Europa na, anak ng kaguwang. Bunuan, anuhin natin yung 5 cabinet secretary, Bunuan, hulaan lang natin, Bunuan, si Bersamin, Lucas Bersamin, pangatlo, ito na po si SAP, Special Assistant to the President. Yung pang-4, pang-5, sino yan? 5 cabinet secretaries. So meron pang mga undersecretary. Baka si Pangandaman, Amina, Department of Budget and Management, at saka si Ricto. Baka lang, ha? Kasi makapangyarihan yan, mantakin mo. Bilyones po yan. Ilang bilyon po yan? 8 billion. Yung kay Executive Secretary, 8.3 billion nga ho eh. Yung exact amount. So ngayon, ang nangyayari, iba yung files ni Leviste, iba yung files ni Lacson. Huwag ka lang masyadong didikit Leviste kay Lacson kasi ahas yan eh. Ituloy PWH noong October 1 nang mag-request siya ng DPWH budget kada legislative district. Pati ang sagot sa kanya ng DPWH noong namang October 20. Kalakip ng email ng DPWH ang ilang dokumento. Kabilang ang isang liham na may pirma mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sabi ni Leviste, binigyan niya ng ilang araw ang DPWH para i-authenticate ang mga dokumentong in-upload niya sa Facebook. Dito nga sila na checkmate ni Leandro Leviste itong si Vince Dizon. Kasi sabi ni Vince Dizon, pinilit daw. So nung naglabas po si Leandro Leviste ng mga ganito, mga email, pahiya sila dito pero tahimik pa rin si Vince Dizon. Malamang, pinag-isipan mo pa ng Malacanang ngayon kung paano i-counter nila itong si
Leandro Leviste para masunog yung kanyang ebidensya. Malamang nag-iisip sila ng ganun. Kasi tatamaan lahat eh. Mantakin mo pati executive department, meron palang allocables. Tapos pinangalan, nandun yung mga pangalan, Sandro, pinakamalaki, pati si Martin Romualdez. Bumungad eh, hindi pwede nila ito maitanggi. Tuloy-tuloy. Never ni Sec Vince sinabi na hindi tunay ang aking mga dokumento. Ang sinabi lang niya, hindi pa niya Hindi po napatunayan. na-authenticate. Opo, okay. Kasi baka nasa abroad siya. Mhm. Sinabi sa akin ni Sec Vince noong September na isa sa publiko niya ito. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Dizon kaugnay sa mga bagong pahayag ni Leviste. Mhm. Pero nauna na niyang sinabi na wala siyang ino-authenticate na anumang dokumento. Hindi rin daw malinaw kay Dizon kung ano ang mga nakuhang dokumento ni Leviste. Sabi pa ng kongresista, maraming pumigil sa kanya na mag-privilege speech ukol sa Cabral Files at sila rin daw marahil ang pumipigil ngayon kay Dizon na ilabas ito. Lahat ng mga tao na nakapakala dito, ayaw nilang lumabas ang mga pangalan nila. At sila rin ko ay mga kaibigan ng aking ina. Pero, gusto ko silang malaman kung saan nagastos yung 3.5 trillion pesos sa DPWH. At nakakalungkot din na imbes na ilabas, mukhang pinagtatakpan pa. Kaya, sana si DPWH naman po at si Sec Vince Dizon ang maglabas nito. At hindi na lang hanapan sa akin. Gayon din ang ilan umano na ipinadaraan pa sa kanyang inang si Senator Loren Legarda upang huwag ilabas ang listahan. Sinusubukan pa naming makunan ng pahayag ang senadora. Sinagot din ni Leviste ang alegasyon ni Dizon na sa pilitan niyang kinuha ang mga dokumento kay Cabral. Bakit after 5 days lang niya sinabi yan? Actually, November ko pa sinasabi, meron akong files from Yusek Cabral, wala siyang sinabi na ganung kwento. Sabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, dapat imbestigahan kung paano nakuha ang Cabral Files. Lumalabas kung sa staff nang galing, mukhang hindi galing kay Yusek Cabral. Kasi sa staff eh. Kung katotohanan lang din naman ang gusto natin, Ang bobo. agad mo lang ipakita. Yusek Claire Castro will make a fool of herself because everything that I'm saying can be verified even by publicly available data. Kaya ang sinasabi niyo po ay tama. Ang dapat mangyari dito ay hindi natin pagtakpan ang mga proyekto na pinapropose ng mga mababatas. Putang ina ng Claire Castro, napakabobo talaga. Imbestigahan daw kasi pag galing daw sa staff ni Cabral, so hindi galing kay Cabral. Putang nang inumin. Siyempre yung staff nagre-represent sa opisina ni Cabral. O kaninong galing yung opisina? Kay Cabral, tangingot. Ayan pala yung gusto niyang imbestigahan ng palasyo. Kasi hindi naman daw galing direkta kay Cabral. Hindi, pumunta nga ho si Leandro Leviste doon sa opisina ni Cabral. Si Cabral ay tumawag doon sa kay Dizon. So ngayon naman si Dizon tumawag kay Cabral at binigyan ng pahintulot. So nag-email, nag-follow up. No, yung email na inattach ng opisina ni Cabral, nandun lahat ng mga listahan ng allocables. Ano ka ba, Claire Castro? Kumo hindi si Cabral yung nag-send ng email sa kay Leandro Leviste, hindi na si Cabral ang nagbigay. Tangingot mo naman. Sinong nagbigay niyan? Galing mo sa opisina ni Cabral, staff ni Cabral, di ka galing kay Cabral, parang ikaw lang tangingot ka. Di ba salita ka ng salita, sinungaling ng palasyo, ibig sabihin, hindi ka namin paniwalaan. Kasi hindi galing kay Bungit, yung mga sinasabi mo, hindi mismo si Bungit nagsalita, ang tanga mo naman. Di back to you. So, bubob talaga ni Claire Castro, no? Ito yung pinakabobo na na spokesperson na nakikita ko. Alam mo yung parang palingkera yung datingan eh. Tingnan mo, hindi naman si Cabral nagbigay. Staff galing. O hindi galing kay Cabral, galing sa staff. Ang tanga. O sasabihin din namin, hindi naman si Bibim nagsalita. Ikaw naman nagsalita, Claire Castro. Oh, hindi si Bibim nagsalita. Ikaw! Ang pinakatangingot, no? Wala na kasi silang maano dito, kumbaga, wala na silang lusot. Merong hard copy, may soft copy, meron sa hard disk, flash drive, ayan.
Nakapost na sa social media, buong mundo alam na. Kaya nga tahimik si ngayon si Dizon. Kasi pag umingay si Vince Dizon at hindi magkatugma ang sasabihin ni Vince Dizon at ni Claire Castro, malamang durog sila ho dito. Pero ito, itinanggi po ni Bersamin ang pagkadawit niya sa 8.3 billion pesos na allocables. O pakinggan po natin itong pagsisinungaling nila. Ikinagalit naman ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagkakadawit sa kanya sa allocable sa Cabral Files. Ayon kay Bersamin, nagulat at nagalit siya sa sinasabing ES na nakakuha umano ng higit 8 billion pesos na allocables sa 2025 budget. Ang allocables ang inilalaan na pondo ng DPWH para sa infrastructure projects sa bawat distrito. Itinanggi naman ni Bersamin na nag-request o nag-aproba siya ng DPWH project o budget allocation. Hindi niya rin daw inutusan ang sino man na gamitin ang kanyang pangalan o dating opisina para rito. Naunang sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na 5 miyembro ng gabinete ang may bilyong-bilyong pisong allocables sa 2025 national budget. Base raw yan sa mga dokumento ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Kabilang daw dyan ng isang ES na nakakuha umano ng 8.3 billion pesos na allocable at si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na pinaglaanan umano ng 30 billion pesos. Sabi naman ng palasyo, sino mang miyembro ng gabinete ang masangkot at ituro ng ebidensya ay dapat maimbestigahan. Si Claire Castro na naman. Kasama yung Claire Castro, kasama ka na imbestigan. Nakatanggap ka daw, malita-malita eh. Okay. Alam mo itong si Lucas Bersamin, magaling talaga to rin na sinungaling. Tingnan mo, pagtugmain lang natin yung sinabi ni Saldico. Ito na. Yung sinabi ni Saldico na yung Yusek Bersamin, yung kausap niya patungkol sa 100 billion insertion ni Bangag. So kumukunikta ngayon sa mga dokumentong hawak ni Lacson at ni Leandro Leviste. O tingnan mo. Tumbukin na natin, sino yung mastermind ngayon? Di nasa executive department. Alam na natin yan. Sila yan ho. O sasabihin pa ni Bersamin, parang galit pa siya dito. Tangina, kung may dokumento po na naglilid na ikaw ay talagang kasama sa allocables, durog ka talaga dito. Kailan madudurog si Bersamin? Pag madurog si Bangag. Pero kung yung CBBM, sasapian na naman ng utot ng demonyo, baka magiging full guy itong si Bersamin. Si Bunuan, malabo nang mapulgay ito kasi lumayas na ba? No. Hindi na yung babalik. Pag si Lucas Bersamin umalis ng bansa, yun na yun. Tinakasan na nila ang kanilang mga responsibilidad. Anyway, malapit naman na ho ang inyong kahibangan. Kunting tiis na lang kaming mga Pilipino. Kaya pa ba natin hanggang 2028? Doon po talaga ang totoong hostisya pag hindi na Marcos ang makaupo sa Palasyo de Polvoron. Panigurado sa kangkungan po kayo dadamputin. Alam mo, Panpilo Lacson, hindi ako hanga talaga dito sa animal na ito. Kaya, Leviste, mag-ingat ka dyan. Kasi ang nakikita ko dito, si Panpilo Lacson, mukhang ayaw niyang masapawan ni Leandro Leviste. Pero mahutag si Leandro Leviste. Sabi ni Leandro Leviste, si Lacson daw yung kanyang inspirasyon. Alam mo naman si Lacson, ayaw niyang masapawan, kagaya dun sa Senate Blue Ribbon Committee, di ba? Sinapawan talaga sila ni Kong Marcolita. Talagang lumabas talaga ang pagkaabogado ni Kong Marcolita sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya gumawa ho ng kababalagan itong si Lacson, umiipal, umiintra, para yung spotlight malipat sa kanya. Ito naman ngayon, yung spotlight kasi ngayon ay nakatutok kay Leandro Leviste. So ngayon, siyempre, itong si Lacson, bida-bida ngayon, para sabihin, meron din siyang sariling expose at nakadiscover rin po siya ng mga allocable. So ito, kumukal-pukupal
naglabas din po siya ng sarili ng dokumento. So anyway, wala nang problema dyan. Basta tumbukin natin yung totoong mastermind at baka magkakaroon na naman ng cover-up kagaya ng ginawa sa Senate Blue Ribbon Committee. Si Tambaloslos na sana, matumbok na, kaso nga lang itong si Lacson at Susoto, pilit pinagtakpan at nalilihis yung totoong investigasyon. Kaya ang may kasalanan sa nangyayaring paglilihis ngayon na imbis si Cabral sana ay magsasalita na, ay putang ina, ikaw yan, Lacson. Kaya pakinggan po natin si Senador Marcolita patungkol dyan. Narito po. Meron pa sanang isang inaasahan natin na magsasalita na rin, pero wala na, hindi na makapagsasalita. Sino yan? Si Yuse Catalina Cabral. Kasi ang balita daw, bago nangyari yung sinasabi niya na, ewan ko lang, baka nabalitaan nyo na rin na plano na rin talaga niya magsalita at isabihin ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa flood control anomalies. Maaari, kasi noong ako ang chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi kasi may tatanong sa isang araw lang o sa isang pagdinig ang lahat ng dapat na itanong dahil sa napakarami ng area na makukover. Yes po. Nung una siyang humarap, ang tinatanong ko lang sa kanya ay yung pamamaraan kung paano natutukoy yung paglalatag ng mga projects. Kaya nagsimula kami doon sa kanilang mga applications. Opo. Di ba? Meron siyang IMS. Meron siyang PCMA, meron siyang MYPS, meron siyang Survey 123. Yan, opo. Ito yung ginagamit nilang mga applications para tukuyin, para i-monitor yung progress ng mga projects. So, ang sabi nila, eto kanya, may geotag dito, merong real time. Hanggang sa lumitaw, hindi pala po pwede yung real time sapagkat ang gumagawa lang ng pag-update ng mga projects ay yung mga project engineers na nasa baba. At pangkaraniwan, ang ginagamit lang pala nila, mga cellphone, Okay. Pinipicturan lang. Ngayon, napansin namin, ito rin nila sarili nilang admissions. Sa mga lugar na liblib, mahina ang cellphone, mahina ang signal. Yung coordinate, nasisira din Kaya pala, doon sa pag pinagkumpara mo yung MYPS program, at saka yung PCMA, mas accurate yung PCMA Ang naging discrepancy ng mga coordinates between 70 meters to 400 meters. Ang layo. Malaki. Ang layo. So hindi mo malalaman kung ilan talaga yung ghost projects. Doon pa lang nag-uumpisa. So hindi pa tapos doon, pero halos yung mga ibang tanong, naitanong ko na, pero kukunti ang naisagot doon. Susunod na tanong, pupunta na ako doon sa mga proponents. Dito nagkahirap-hirap kasi nakialam na yung pumasok na ang DOJ. At nung pumasok ang DOJ, yun naman ang panahon na tanggal na ako. Kaya ang daming naging problema Yung direksyon ko, napalitan, gumamit na ibang direksyon, iba naman ang tinukoy. So, kaya, ang hirap Kasi kami po, mga pangkaraniwang mamamayan, ang kalam natin, isa lang ang direksyon para malaman ng katotohanan sa usaping ito. Ako naman, sinabi ko, dapat isa lang ang direksyon natin. Opo. Lahat ng malalaking isda, Yun lahat talagang ng masterminds dito, tukuyin natin. Kaya minsan nasabi ko, ba't ba natin pinag-aawayan? Isa naman ang gusto natin. Hindi ba isang gusto natin? Doon nasira sayang yung sinimulan ni Senador Marcolita. Baka nga pag tinuloy-tuloy yun ni Senador Marcolita, talagang basag na si Romualdez Saldico that time Wala, kaso nga lang sinadya po talaga nilang tanggalin si Senador Marcolita sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi siyempre yung mga sekreto ngayon nasa pala. Pero kahit tinanggal si Senador Marcolita, lumalabas pa rin ang katotohanan na itong Palacio de Polvoron, sila ang utak dito sa paglilima sa Kaban ng Bayan. Tingnan mo yung mga executive secretary. Sa tingin nyo ba yung mga secretary, cabinet secretary ni Bongbong Marcos nakakuha ng bilyones na allocables ay payagan ni Bongbong yan?
nang wala rin siyang nakukuha. Buta malabo ho yun. Si Baki, mukhang pera. Si Sandro, mukhang pera. Martin Romualdez, putang ina, makipagsabayan ho sila. Nung nabulilyaso, napilit nila hinahatak ang mga Duterte sa flood control, pero hindi pa rin yan umuubra. At nagbubumirang pa rin hanggang ngayon. Akala nila mapagtakpan na ho nila itong issue sa bayan. Nagkakamali sila kasi wala nang naniniwala sa kanila, di ba? Sa kanilang mga cover up, ng taong bayan gising na. Kaya ito si Perse Sidanya naghahamon na ng puksaan Vice President Inday Sara. Kamuti naman. Yung naghahamon ng puksaan, matagal ng puksa. Sir, paayos mo muna yung mukha mo, sir, bago ka maghamon, sir. Utang inang trip naman yan. Sa dami-dami mo pwedeng hamunin ng puksaan, si Inday Sara pa talaga. Tsaka ang dami-daming gustong mga galit kay Inday Sara ba, yung naghamon ng puksaan, nalagang puksa na yung mukha. No match na yan, sir. Yung puksaan na yan. Anak ka nang gamuti ka eh. Gamong ka ng puksaan, pinuksa na nga ho kayo ng mga Duterte, di ba? Puksang-puksa kayo. Doon sa Davao City, naubos na nga kayo sa Davao Region eh. Dahil magaling pumuksa si Vice President Inday Sara ng mga komunista. Tapos ngayon maghamon ka. O baka sabihin po ninyo na gawa-gawa ako ng kwento. Ito, pakinggan po natin si Perse Sidanya. Talagang lakas din ang loob niya na maghamon ng puksaan laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ano bang puksaan na hinahamon po, anak ka ng kaguwang eh? Ito, pakinggan natin si Inday Sara. Inday Sara. si Perse Tabi. Kaya ayusin yung mukha nyo. Kung gusto ni VP Sara ng puksaan, dapat umattend siya ng hearing sa Kongreso. Doon niya ipakita ang tapang niya. At simulan niya yan sa pagtitake ng oath. O yung daanin sa pagiging bratinela at pambubuli at pangharas ng mga empleyado ng House of Representatives. May binubuli ba si Inday Sara na empleyado ng House of the Representatives? May naharas ba? Alam mo, Perse Sidanya, ayusin mo nga yung mukha mo. Buksaan. So doon sa hearing, ay putang ina, pinuntahan naman kayo ni Inday Sara dyan. At wala na mo kayong nagawa, di ba? Buksa nga kayo eh. Meron pa nga kayong kasama na nasira na eh. Di ba si Akop? Nasa na ngayon? Matinding galit yun sa mga Duterte. Kaya yung galit mo, Percival pangalan nito, kay Vice President Inday Sara Duterte. Alaw yan, hanggang dyan na lang yan. Hindi na ho ninyo kaya ang mga Duterte. Kahit na anong gawin ho ninyo, impeach ninyo. Ngayong taon, inimpeach ninyo si Inday Sara sa Kongreso dahil makapangyarihan silang balustos. Dahil may 150 million kayo bawat perma. Umubra ba kayo? May nangyari ba sa impeachment ninyo? Sarswila, optics lang. Makapanira lang. Anong nangyayari? Wala rin ho. Useless. Ngayong impeachment ninyo, laban kay Vice President Inday Sara, nagiging basahan na lang. At nasa basurahan na ho yun. Papel na yun, tunaw na. Pinapindisyonan pa ninyo sa mga paring mga adiktos din. Nagbibindisyon, pare na umaming polboronic. Ang resulta, basura. Puksaan. Maghintay ka. Malapit na kayong maubos lahat. Sana Tatay Dig, sinubos nyo pa itong mga hinayupak na ito. Puksaan, 3 years na po kayong panay-banat kay Vice President Inday Sara sa mga Duterte, demolition job. Pilit ninyo pinupuksa si Vice President Inday Sara. May nangyari ba? Wala. Kaya yung mga kahibangan ninyo, itigil nyo na yan. Sayang yung panahon. Kayo po ay mambabatas. Dapat ang iniisip ninyo ngayon, pagpasa kayo ng mga panukala
na mga batas na mapakinabangan ng maraming Pilipino. Hindi yung putang ina, puro kayo Duterte, Duterte, Duterte. Naubos ng panahon sa mga Duterte. Anong nangyari sa ekonomiya? Bagsak po tayo. Kaya ang mapapayo ko po sa mga kagaya ni Percy, nagdamo ng poksaan, wala na, move on na lang. Tanggapin nyo na hindi nyo kaya ang mga Duterte. Kasi ang mga Duterte, habang sinisiraan ninyo, lalong lumalakas. Di ba? Yan naman ang totoo. Sabi ni Mama Lutikia, ito. Nasaan ba yun, Miss Malo? Post ni Miss Malo. Tikia. Naayon kaya political analyst Malutikia na habang teka lang, nasan yun? Nawala pa. Marami tayong bala dyan. Huwag kayong mag-alala. Kung wala, explain natin. Ito. Ito yung sabi ni Mama Lutikia. Ayan. Tingnan mo ha. Percival, makinig ka. Sana nandito ka nanonood. Na mga pag-atake versus VP Sara Duterte, mas lalo lang nagpapalakas sa kanya. Yan ang totoo. Talagang lalong lumalakas si Vice President Inday Sara habang sinisiraan. Alam niyo po, naniniwala ho talaga ako sa sinasabi na bad or good publicity is still publicity. So ano po ang nangyayari ngayon? Si Inday Sara lalong lumalakas. Paninira mo Percy, yung mga Makabayan Black, Anak Tuta, Anak Kambing. Hindi umubra sa anipersa sa mga Dilawan, Piklawan, mga Bubonistang Talyanista ni Bangag. Ano ang nangyayari? Si Inday Sara yung tumataas. Lalong nagtitiwala ang taong bayan sa kanya. O sinong tinatamaan ngayon? Si Bangag. O tingnan mo. Panay banat ninyo kay Vice President Inday Sara. Panay paninira ho sa ninyo kay Inday Sara. Sino po ang dumadaus-us? Sabi ni Mama Lutikia, dumadaus-dus ang tiwala ng tao sa Pangulo. This is historical crisis of trust. At kapag nawala ng tiwala ang tao, limdak ang Pangulo mismo. Limdak talaga yan. Wala na ho yan. Parang yung pilay na di na makagalaw. Oo nga, Pangulo ka, pero hindi ka na pinagkakatiwalaan ng maraming tao. So, limdak ka. Yung trust issue sa iyo ay nakabuntot pa rin at yung tiwala ng taong bayan ay bagsak. Putang na, hindi nga bagsak, lagapak. Hindi yan lagapak, talagang negative. Ito yung sinasabi namin Percy sa'yo. Na panay ka paninira, bubonistang talyanista, putang ina, ang bububo nyo pala. No? Nasaan yung mga ensaymada vloggers, hindi man ho ninyo natulungan na iangat itong inyong Pangulo? Claire Castro, ang galing mo. Ang galing mong spokesperson, bagsak si Ngiwim. Ito. Ito yung patunay na habang sinasaktan ninyo ang mga Duterte, habang sinisira ninyo ang mga Duterte, ay putang ina hindi umubra, lalo namang lumalakas. O ito kayo, lalo kayong bumabagsak. Pakinggan natin. Ito ebidensya, oh. Mas maraming nagtitiwala kay Vice President Sara Duterte kumpara kay Pangulong Bongbong Marcos batay sa resulta ng survey ng Social Weather Station o SWS. Sa isinagawang commission survey mula Nobyembre 24 hanggang 30 na may 1,200 adult respondent, nakakuha si VP Sara ng positive 31% net trust rating. Mas mataas ito kumpara sa plus 25% na naitala noong Setyembre ngayong taon. Pinakamarami namang nagtitiwala kay Vice President Duterte ay sa Mindanao na may plus 74%. Sinundan ito ng Visayas, Balance Luzon at NCR. Samantala mula positive 7% noong Setyembre, bumagsak sa negative 3% ang trust rating ni Pangulong Marcos. Pagdating sa Bay Area, sa Balance Luzon lang nakakuha ng positive rating ang Pangulo. Isinagawa naman ang naturang survey sa gitna ng matinding investigasyon patungkol sa anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Aray ko.
dito ko na ho talaga mapagtanto na. Ito, legit na talaga to. Perse, legit na talaga. Ang bobobo ng mga supporters si Bangaga. Ngayon sa Imada Bulagers, na pinunduhan sa pork barrel, allowables, anak ng kagwang, nasan kayo? Kamuti. Hindi man umubra. Kahit man lang sana naka-zero kayo. Negative 3 talaga. So, ito yung negative. Hindi kayo negatibo sa pulburon. Ito, negative kayo sa survey. Magpa-hair follicle drug test kayo para may positibo kayo. Kasi sa trust rating, negative na, di ba? Magpa-hair follicle drug test ka nyo, panigurado, may positibo ka dyan. Ang tatanga ng mga bubunistang tanganista, mga ensaymada bulagers, binayaran kayo ng milyon-milyon, putang ina, may mga Mustang pa kayo, mga hinayupa kayo. Claire Castro, dakdakan ng dakdak, hindi umubra. Lalong bumabagsak ang amo ninyong nakangiwiyang panga. Na parehong muka kay Perse, si Danya na nagamo ng puksaan kay Inday Sara, na matagal ng puksa. Tingnan nyo mga pagmumukha ninyo. Italiano Gold, hindi umubra, no? So magaling pa rin kaming mga Duterte diehard supporters, mga political vloggers. Bakit? Ay putang ina, antindi ng paninira ninyo sa mga Duterte, pero handyan, tingnan mo naman. Trust and approval rating, pinakamataas. The Junior, negative 3, para lang klima sa ibang bansa. Negative 3. Ano kaya? PCO. Uy, tanggalan nyo na ng mga sahod yung mga ensaymada bulagers, mga generous allowance. Tanggalan nyo na ng mga sasakyan yan. Tanggalan nyo na ng mga condo unit yan. Mga anak ng kagwang, mga walang silbi, ang bububu. Hinayaan nyo yung amo ninyo maging negative. Kahit mga mag-zero lang, okay na yun. Historic daw ito na sabi ni Mamalo. Historic na pagbagsak ng trust rating ng isang Pangulo. Lahat. Only in Marcos admin. Mga first time, mga historic. Pagbagsak ng ekonomiya, historic. Palitan ng piso kontra dolyar, mag-senior citizen, historic. Mahal ang bugas, historic. Pagnanakaw sa kaba ng bayan, historic. Lahat historic eh. Lahat pinapatikim tayo ng mga first time under Marcos admin. Katarantaduhan nga lang. Ewan ko kaya kung hindi pa ba kayo susuko sa mga paninira kay Vice President Inday Sara. Alam nyo, Perse, yung impeachment wala na yan. Nauumay ng taong bayan. Tingnan, pakinggan natin si Inday Sara. Nakakapagod na siya para sa taong bayan, yung impeachment na yan. Dahil nakikita naman natin na wala talagang ebidensya yung kanilang mga reklamo. Totally for threats and harassment. Ito yung harassment, pero si Danya. Wala na yung impeachment, parang na yan. Hindi na kumakagat. Ginagamit nilang propaganda labang kay Inday Sara na impeachment. Hindi na. Yung pagsampa-sampahon ninyo ng kaso labang kay Vice President Inday Sara sa ombudsman, useless din man yan eh. Bago yan talakayin, impeach muna si Vice President Inday Sara. Kung hindi ma-impeach, useless yung mga isinampan ninyong kaso dahil si Inday Sara impeachable officer. Di useless din yun. Kaya nga, tingnan mo panay ninyo panira kay Vice President Inday Sara. Ang mga Duterte tuloy ngayon nakahanap ng mga kakampi. Ako nga, hindi ko nga akalain na yung ito. Liberal Party po to Alam ko, Liberal Party to dati. At yan, sa Liberal Party ba to? Kumampi kay Inday Sara? Walang kinalaman si Sara sa corruption.
Ang kaso niya, impeachment. At questionable nga yung kayang kaso. Ini-question yung paggamit ng confidential fund. At bakit hindi ninyo ini-question din ang paggamit ng confidential fund ng presidente? Mas malaki yun. Baka 10 times more. Tingnan mo. Alam naman talaga ng taong bayan yan. Lito at yan sa palakpakan natin, no? May sense eh. Kaya kayo persisidan niya, kung gusto niyo, ini-impeach ninyo, kini-question nyo confidential funds in Inday Sara. Tama rin naman. Kung gusto po ninyong questionin yung confidential funds ni Vice President Inday Sara, bakit ayaw nyong questionin yung billion-billion confidential funds? Hindi lang times 10, more than pa. 150 million hinahanap nyo kay Inday Sara, kay Bungit. Ilang billion, no? Simula nung naging presidente niya, billion is 4.5, nag-average sa confidential funds and intel funds ni Bungit, nag-average ng 10 million yearly. So ilang taon na po kayo niyan? Gumawa ng budget, 3 taon, so 10 billion, no? So 30 billion na confidential funds and intel funds na hanapin ninyo kay Bangag. 30 billion, ha? Pero kay Inday Sara, 150 million, putang ina, parang ang dami nyo nang sinasabi. Kayo nga, di ba, sabi ni Leandro Leviste, tumatanggap po kayo ng 150 million na allocable. So ngayon, medyo tumaas na nga eh. Nasaan ba yun? Tumaas na ngayon, di ba, mga 160 million na. Incentives. Galing sa DPWH, Project Allocables. Wala pang yan, audit yan. Kay Vice President Inday Sara, sabi ng COA, unmodified opinion. Ibig sabihin, na-audit na, pinaka-highest rating. Pero anyway, yung puksaan po na hinamon ni Percy si Danya, putang ina, panggulo na lang ho yan. Kasi nga, ang totoong puksa, na matagal ng puksa, yan, mga komunista, makabayan black, pati si Percy, tingnan nyo yung mukha, puksang-puksa. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak
mo, may pag-asa.